Kasado na bukas ang pagtalakay sa pag-amyenda sa ilang batas kabilang ang pagbawas o pag-alis muna sa fuel excise tax para tugunan ang krisis sa langis. Ayon sa Malacanang, lifeblood ng gobyerno ang buwis, kaya dapat balansihin ang posibleng epekto ng pagtapyas nito sa ekonomiya. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes. Nakatakdang pulungin ni PBBM ang Development Budget Coordination Committee o DBCC bukas para pag-usapan ng urgent recommendations ng komite kaugnay pa rin ang epekto ng giyera sa Iran sa ekonomiya ng bansa. Isa rito ang inaasahang update tungkol sa emergency powers ng Pangulo. Inassess po ang implication ng mga ng rising global oil prices at in-evaluate ang possible policy responses. Kasama na po rito ang measures on fuel excise taxes nito pong nakaraang Holy Week. At nag-formulate na po sila ng kanilang rekomendasyon at magkakaroon po sila ng meeting tomorrow with the President para isubmit po itong recommendations na ito for his approval. Dahil wala pa namang nakakarating na mga panukala sa Pangulo, nananatili raw sa Kongreso ang bola pagdating sa pag-aamyenda o pag-repeal sa oil deregulation law. Isa si Senate President Tito Soto sa mga nagsusudog ng panukala para maibalik sa gobyerno ang kontrol sa presyo ng petrolyo. Base sa huling tugon ng palasyo, welcome naman daw ang suhestyon pero mahabang proseso kasi ang pag-repeal ng batas at sa ngayon, immediate solutions ang hanap ng gobyerno. May sagot din ng Malacanang sa mga kritiko ng administrasyon na mayroon pa rin puna sa kasunduan ng Pilipinas at Iran sa pagbubukas ng Strait of Hormuz sa Philippine-bound ships and seafarers. Yan po kasi minsan na mahirap sa kapwa natin Pilipino. Alam na natin kung paano nagtatrabaho ang Pangulo at ang administrasyon na ito para masiguro po ang supply ng produktong petrolyo sa ating bansa. Pero meron pa rin talagang pilit na humahatak pababa. Pero tandaan po natin, pag sabi po nating Philippine flag vessels, hindi naman po ibig sabihin na ito po ay mismong barko ng Pilipinas. Ang sinasabi po dito, pag Philippine flag vessel, ang ibig sabihin ay registered with the Marina at authorized na mag-travel. At ito'y kinakailangan na pag-aari, kontrolado, o at least na chartered by Filipino citizens or corporations with at least 60% of capital owned by Filipinos. Sa isang social media post kasi ni dating Labor Undersecretary Jing Paras, pangbubudol daw ang meeting ng dalawang bansa dahil wala naman tayong barko sa Strait of Hormuz dahil import lang daw tayo ng import. Nitong Holy Week, pumayag ang Iran na ideklarang non-hostile country ang Pilipinas at padaanin ng Philippine-flagged vessels at shipments. Sinabi din ng palasyo na handa ang Iran na makipag-ugnayan pa sa Pilipinas sa gitna ng sigalot sa gitnang silangan. Wala naman daw itong magiging epekto sa relasyon ng Pilipinas sa Estados Unidos. Nananatiling masigla ang relasyon ng Pilipinas at Iran is still on top of the situation din daw ang administrasyon sa kabila ng pagpalo ng presyo ng diesel sa 130 pesos per liter with no sign of dropping anytime soon. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Manatiling nakatutok sa Billionaire News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga eksklusibong balita at storya.